ni Attorney Mark Gamalio, ang Director for the Visayas sa Department of Energy, nga kung refiller ka, for example, Phoenix, kinahanglan doon na kay ECC or Standard Compliance Certificate nga sa Department of Energy. Sunod, refiller, marketer, kisay marketer, aning kasagaran nga LPG cylinder. Kanang matod pa, murabag butane canister, kanang butane canister, illegal na, mubuto na. Matod pa sa Bureau of Fire and Protection, BFP, ang daghang hinungdan sa sunog in the past years, kanang pagbuto sa butane canister, nga gisudlag LPG. Kini niya nga itong gisgutan karon LPG cylinder or LPG canister nga aprobado ang cylinder sa Department of Trade and Industry unya ang pagsulod ana aprobado sa Department of Energy DOE. So gikan sa Phoenix refiller Standard Compliance Certificate ECC nga gi-issue sa Department of Energy. Sunod, marketer, Philippine Ecogas Producers Cooperative or PEPC, mo na marketer as a cooperative. Sunod ana, ang dealers, dealers, for example, kuhan kita, ako kita, dealer, kinahanglan ang Phoenix dunay ECC or Standard Compliance Certificate, ang PEPC dunay ECC, ako nga dealer, dunay ECC, unya ang retailer, dunay ECC. Ang dili ko no kaayo attractive ang paghatag og permit sa Department of Energy nga na sa mga retailer kay mahal ko no. For example, kanang sari-sari store, pwede nang mag-retailer, no? Pero pabayron man sa Department of Energy og 3,500 pesos. Manang ang uban nga mga tag-iyang sari-sari store, wa mga nitay idugang dinig kumpra ning ato sari-sari store, pabayron pa ta sa Department of Energy og 3,500 pesos para lang sa kanang ACC or kanang Standard Compliance Certificate. Mo na nga karon doon na nagpetisyon pod ko no. Nga matod pa ang petisyon nag-auhag sa Department of Energy ngadto ni Secretary Alfonso Cose nga ay sa pamulitika di sa dehang Pilipilaban tanawa sa ning mga problema ining mga tao nga kanang ay may maayo o kanang ECC or Standard Compliance Certificate, himuon na lang ng 500 pesos. Kaya total mo kuha kag police clearance, 150 pesos naman. Mukiha naman. Mukuha kag NBI clearance, 500 pesos naman. Anong ubang mga clearances sa mga national government agencies, 500 pesos. Nganong himuon man sa Department of Energy nga 3,500 pesos ang bayad sa ACC or Standard Compliance Certificate nga gamay raman ng retailer. Diba? Nga og pananglitan pwedeng ang sari-sari store mag-retail anang LPG cylinder. Nganong dakuon man pagpabayad? Nganong 3,500 man? Ususi na 500 kay maglisod mga nining mga kining mga sari-sari stores pag palit og dugang pagkuha og dugang puhunan pabayron pag 3,500. Na akong i-interview si Attorney Mark Gamalio, ang director sa Department of Energy Visayas. Naingon siya nga open kuno siya sa petisyon or suggestion nga ang kanang bayronon sa retailer imbes 3,500 pesos per issuance of ECC or Standard Compliance Certificate, himuon na lang 500. Kaya og mahitabo na
nagtuo ko nga legalize na sa tibuok Pilipinas, tibuok Cebu ang pag-retail ining LPG cylinder. Okay, kanang LPG cylinder mao man ay legal nga counterpart anang illegal nga butane canister, no? Nalabag ko ay nahibawan nga retailer sa butane canister na sa Buisan, naapod sa Mambaling, naapod sa Talisay, no? Bantay mo kay rundahon mo sa NBI, rundahon mo sa CIDG, na masakpan gani mo nga nag-refill mo illegally anang illegal ng daan nga butane canister. Pusas yun mo, ha? Kaysa bag-ong balita karon, balita na gikan sa laing planeta, no? Nagingon nagtingkagol karon sa presuhan ang tulo ka mga trabahante sa usa ka illegal nga refilling station o planta sa LPG sa lungsod sa Mualbual. Kini human asa na tong link ining balita. Kini human girunda sa mga sakop sa National Bureau of Investigation NBI 7. Matod pas balita, samtang ang gikatahong operator niini nga giila sa pangalan nga si Jane de la Serna Reales nagpabilin nga at large. Matod pa ni NBI Director Atty. Renan Oliva, ako ning amigo, nga niadtong December 7, ilahang girunda o gireserve or reserve naman, ilang girunda o giserve ang search warrant batok kang Reales o sa iyang planta ngadto sa Mualbual, human nga nakadawat sila og taho sa illegal nga operasyon niini sa LPG refilling station. Diin nasikop sa NBI 7 ang tulo ka mga trabahante nga naatlan sa planta og nasakmit ang mga ekipo sama sa LPG tank og mga butane canisters nga gibana-bana nga nagkantidad og 2 million pesos. Na? Grabiha ani. Ha? So kining tulo ka mga tulo ka mga trabahantes planta kinahanglang mutug-an is tinuod karon buhian sila o mapriso ang tinudanay nga tag-iya ning nagpa-refill illegal refilling station, no? Kung atong basahon pag-usab kani, no? Klaro kayo, no? Nagtingkagol karon sa presuhan ang tulo ka mga trabahante sa usa ka illegal nga refilling station o planta sa LPG sa lungsod sa Mualbual. Kini human girunda sa mga sakop sa National Bureau of Investigation or NBI 7. Samtang ang gikatahong operator niini nga giila sa pangan nga Jane de la Serna Reales nagpabilin nga at large. Matod pa ni NBI Director Atty. Renan Oliva nga niadtong December 7 ilang girunda o giserve ang search warrant batok kang Reales o sa iyang planta ngadto sa Mualbual, human nga nakadawat sila og taho nga illegal nga operasyon niini sa LPG refilling station. Then nasikop sa NBI 7 ang tulo ka mga trabahante nga naatlan sa planta og nasakmit ang mga ekipo sama sa LPG tank og mga butane canisters nga gibanabana nga nagkantidad og 2 ka milyon ka pesos. Gipaninguha nga natawgan sa atong technical partner Gigi Paikan si Atty. Rosmark Gamalio kaya mahibaw tag-unsa magi-procedure sa Department of Energy. Pero wa mo tubag dyan, no? Wa mo tubag.
magkasabota nga naay nating lilaying meeting, no, si Attorney Mark Gamalio sa Department of Energy. Unya ang kuan ko no, ang mga opisyal sa Philippine Eco Gas Producers Cooperative PEPC ning awhag sa Department of Energy, NBI, CIDG nga hugtan gyud ang kampanya batok sa illegal refilling station. Ingon ang kining Phoenix sa akong interview kaganina, dili gustong magpa-on air kay nakuno sila protocol nga gisunod. Pero ingon siya nga while ang Pepsi may exclusive nga, while ang Phoenix may exclusive nga refiller sa Pepsi or Philippine Eco Gas Producers Cooperative, out of control kuno nila nga dunay maghimog illegal sa baning gihimo ni Jane de la Serna Reales nga dunay illegal refilling station sa LPG cylinder nga diha sa Mualbual, Cebu, no? Kay kuan mo kuno ang iya nakita nga ang Pepsi products or Pepsi cylinders mao na gi-aprobahan sa Department of Trade and Industry. Ang refill ana gi-aprobahan pod sa Department of Energy. But kung dunay illegal nga operation sa refilling sa lungsod sama sa Mualbual nga gihimo ni Jane de la Serna Reales, out of control na kana, and he is hoping that the NBI, the CIDG, and other law enforcement services will successfully prosecute aning mga nakalapas sa balaod. Kay ningon ang Phoenix nga out of control na nila. So, manghinaot sila nga ang mga otoridad molampos sa ilang mga gibuhat. Akong balikon diya si Attorney Josefo Jimenez, ingon siya nganong naputol man, mingkalit magkaputol ang internet diri Attorney Judge. Attorney Judge ang tawag na ko ni Attorney Josefo Berondo Jimenez kay gawas nga abogado ni nahimo ning judge kaniadto sa National Labor Relations Commission. Ingon sa Attorney Josefo Berondo Jimenez, kanang Attorney Gamalio taga-Argao ba kana Mayor Ili? Murag mangutana ko niya, Attorney. Ingon siya, just asking because I was born in Argao and there are many Gamalios in Argao. Akong mangutana ko. Oo. Ingon si Attorney Josefo Jimenez, ang kulom na ko karon bahin kang kusi nga sige og pamulitika instead of focusing on his job as Energy Secretary. Tinuod yan, no? Mahinomdom ko itong panahon ni kanay Presidente Gloria Macapagal Arroyo na na-involve man ni sa Hello Garci tape. Kahinomdom mo itong Hello Garci. Controversial ka ito. Kanaingon si Gloria, hello Garci. Garcilano ba? Kumilik Commissioner. Nanawag si Gloria to influence Garciliano. Nga kinahanglang si Gloria Macapagal Arroyo gyud modaog pagka-presidente over Fernando Poe Jr. at that time. Kini si Al Cusi, Secretary sa Department of Energy, na lambigit ni netong maong kontrobersiya. Na po diri si si Raymond Satorinas. Dapo diri si Director Edelberto Lorion Paradilla, retired director sa Department of Science and Technology, DOST. Pero kinitawhana, ako ning amigo, he is retired but not
tired. Retired but not tired. Og niya po si businessman Devin Go. Mga kaigsuran, ay lisuan dahil sa mga radyo kay karunta taon. Mubalik ang tulamanong yagyagan human sa komersyal -3 para alas 11. This time check is brought to you by